Noong inanunsyo ang pagbabalik ng BTS bilang buong grupo pagkatapos ng halos 4 na taong hiatus dahil sa military service, isa sa mga bansang pinakamalakas ang naging reaksyon ay Mexico. Halos ilang minuto pa lang matapos ilabas ang petsa ng kanilang i-arirang world tour sa Mexico City, agad na nag-collapse ang ilang ticketing queues dahil sa sobrang dami ng fans na sabay-sabay bumili ng ticket. At dito nagsimula ang isa sa pinakamalaking concert moments sa kasaysayan ng K-pop sa Latin America. 3 gabi. Isang stadium. Pero parang buong bansa ang gumalaw. Noong May 7, 9 at 10 ng 2026, literal na naging kulay purple ang Mexico City dahil sa pagdating nina RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, at Jungkook. Sa bawat kalsada malapit sa Estadio GENP Seguros, makikita mo ang mga fans na may dalang lightsticks, banners, at mga outfit na inspired sa iba't ibang BTS eras. Hindi lang ito simpleng concert para sa fans. Para sa marami, parang reunion ito matapos ang mahabang paghihintay. Habang papalapit ang unang concert day, napansin agad ng media sa Mexico kung gaano kalaki ang epekto ng BTS sa lungsod. Napuno ang mga hotel sa paligid ng venue. Dumami ang tourists. Kahit mga local business tulad ng cafes at street vendors, gumawa ng BTS-themed menus at merchandise dahil alam nilang milyon-milyong piso ang ikot dahil lang sa event na ito. Pero habang lumalaki ang excitement, kasabay din itong lumaki ang problema sa ticket scalping. Ilang araw bago magsimula ang concerts, nagsimula ng kumalat online ang mga fake tickets at overpriced resellers. Dahil dito, nagkaroon ng malaking security operation ang authorities sa Mexico City. Sa loob ng 3 concert nights, mahigit 30 tao ang naaresto dahil sa illegal ticket reselling at bentahan ng peking tickets sa labas ng stadium. Kahit ganoon, hindi nito napigilan ang energy ng fans. At nang tuluyang magsimula ang unang gabi ng concert, doon nakita kung bakit espesyal ang relasyon ng BTS at Mexico. Sa opening pa lang ng show, halos hindi na marinig ang backing track dahil sa lakas ng sigawan ng ARMY. Para kang nasa football stadium final sa sobrang lakas ng crowd reaction. Bawat member may sariling sigawan. Bawat kanta may sabayang fan chants. At bawat camera shot ng audience, puro umiiyak, tumatawa, at halos hindi makapaniwalang finally, kompleto ulit ang BTS sa stage. Isa sa pinaka-pinag-usapan sa tour na ito ay ang 360-degree stage design. Hindi ito ordinaryong concert setup. Halos lahat ng side ng stadium may chance makita ng malapitan ang grupo. Kahit nasa upper sections ang fans, ramdam pa rin nila na parte sila ng performance. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming nagsabing ito ang isa sa pinaka-immersive na BTS concerts hanggang ngayon. Habang tumatagal ang bawat gabi, naging emotional din ang atmosphere. Maraming fans ang nagsabing pakiramdam nila lumaki sila kasama ang BTS. Mula school days, pandemic years, hanggang adulthood, naging soundtrack ng buhay nila ang grupo. Kaya noong marinig nila ng live ulit ang mga kanta matapos ang matagal na panahon, parang bumalik lahat ng memories ng sabay-sabay. Pero hindi lang fans ang naapektuhan ng pagdating ng BTS. Maging mga news outlets sa Mexico, South Korea, at Greece, halos araw-araw pinag-uusapan ang laki ng event. May reports pa na umabot sa mahigit 1 milyong fans ang nagtangkang bumili ng tickets para sa Mexico shows, kahit limitado lang ang available seats. Dahil dito, naging usapan online kung dapat bang dagdagan pa ang concert dates sa bansa. Mas lalong naging viral ang tour matapos makita online ang videos ng BTS habang bumibisita sa Palasyo Nacional sa Mexico. Libo-libong fans ang naghintay sa labas para lang makita silang sumilip at kumaway. Para itong cultural event kaysa simpleng concert stop. Kahit mga taong hindi fan ng K-pop, napansin kung gaano kalakas ang influence ng BTS sa Mexico. Sa social media naman, halos hindi mawala sa trending topics ang BTS Mexico concerts. Bawat fancam, bawat performance clip, bawat emotional moment ng members, agad kumakalat online. Marami ring nagsabing isa ito sa pinakamaingay at pinaka-passionate na crowd ng buong arirang tour. Isa sa mga pinaka-pinag-usapang eksena ay noong nag-thank you si Jungkook sa crowd at sinabi niyang hindi nila makakalimutan ang energy ng Mexico. Habang nagsasalita siya, halos hindi matapos ang audience sa pag-cheer.
Ganito rin ang naging reaksyon sa ibang members, lalo na kina Jimin at V na paulit-ulit napapangiti dahil sa sobrang lakas ng audience reactions. At habang natatapos ang 3 gabi ng concerts, isang bagay ang malinaw. Hindi lang basta concert stop ang Mexico para sa BTS. Parang naging simbolo ito ng comeback nila bilang grupo. Pagkatapos ng military service, pagkatapos ng mahabang katahimikan, dito nila muling naranasan kung gaano kalakas at kalawak ang fandom nila sa buong mundo. Sa latest updates ngayon, patuloy pa ring pinag-uusapan online ang posibilidad ng additional Latin America dates dahil sa sobrang taas ng demand. Kasabay nito, viral din ang balita na kasama ang BTS sa kauna-unahang FIFA World Cup Final Halftime Show sa 2026 kasama sina Shakira at Madonna. At dahil co-host ang Mexico sa World Cup 2026, marami agad ang nag-iisip kung posible pa silang bumalik ulit sa bansa para sa special appearances o additional performances. Habang nagpapatuloy ang arirang World Tour, isang bagay ang siguradong naiwan ng BTS sa Mexico. Hindi lang sold-out concerts, kundi isang concert experience na para sa maraming fans, parang isang once-in-a-lifetime memory na hindi na nila makakalimutan.